Kumusta mga brad? Sa ngayon nga po masabi na natin na napaka-high-tech na talaga ng mga motorsiklo. Kung dati nga po yung mga motorsiklo simple lang, ngayon ibang-iba na talaga. Pagdating sa mga looks, features, tsaka specs ng makina, masasabi natin na advanced talaga. Katulad na sa mga dating motor, wala namang mga ABS yung preno niyan. Pero ngayon may mga ABS na. Kahit nga yung mga mababang engine displacement, may ABS na rin. Pero kung inaakala nyo hindi na sisemplang pa rin. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka nang subscribe. So yun na nga. Isa nga po sa mga pinag-uusapan na motorsiklo ngayon, walang iba kundi ang pinakabagong Yamaha NMAX Turbo Kuno. Sa ngayon nga po, marami na talaga naiintriga dito sa motor na ito. Ito kasi yung motor na Yamaha na ginamitan ng electric CVT. Yung panggilid niya may sarili ng mundo. Literal na automatic na rin. Kaso nga po, dahil sa term na ginamit nila na turbo, medyo tumaas lang yung kilay ng mga tao. Konti lang naman, konti lang. Ayaw kasi nilang sakyan yung pautot ni Yamaha tungkol sa turbo-turbo nila. Which is, hindi nga naman talaga. Pero kahit nga po ganun, naintindihan din naman ng ibang tao kung ano yung gustong iparating ni Yamaha. Killjoy lang talaga yung iba. Ibig sabihin pala pag sinabing malakas yung power ng motor niya, literal na may power talaga. Ano yan, si Goku? Yun lang din po yung gustong sabihin ni Yamaha. Turbo-turbo lang ba? Para mabenta. Kaso lang dahil nga po sa pag-unveil ni Yamaha dito sa bagong NMAX Turbo nila, which is sila nga daw po ang nauna, meron pong isang brand na medyo nang laki nga po yung mga mata. Kasi sila daw po talaga ang totoong nauna. Pero bago natin talakayin yan, pag-usapan na naman natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang bagong Yamaha NMAX Turbo 155 na mayroong 155.9 cubic centimeter engine displacement. 4-stroke single cylinder. Single overhead cam with 4 valves. Powered by blower technology ng ibig nga pong sabihin malakas na makina at the same time pinatipid pa din sa gasolina. As usual, meron pa din itong VVA or variable valve actuation. Fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 11.6:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa merong 15.1 horsepower at 8,000 RPM, 14.2 Nm of torque at 6,500 RPM. At dahil nga po kadalabas pa lamang sa motor na ito, wala pa po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 7.1 liters fuel tank capacity at wala din tayong idea ulit pagdating sa kanyang fuel consumption. Ang sukat ng kanyang gulong ito nga po ay merong 110/70/13 sa harap at 130/70/13 naman sa likuran. Syempre parehas po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Ang malupit dito, parehas po itong may ABS. Naka-dual channel ABS. Pero tulad nga po ng sinabi ko kanina, kung tatanga-tanga ka, semplang ka pa din. Ang kanyang seat height ay may taas sa 770mm at ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 135 kg. Yun yung sa TechMax niya, yung pinaka high-end talaga nila. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At bukod nga po doon sa pinag-uusapang turbo-turbo niya, isa din po sa pinagdidebatihan ng mga tao ngayon ay yung bagong looks niya, na kung saan nga po may nagagandahan, meron din pong napapangitan. Pero yung napapangitan, pangit din naman. Ayon nga po doon sa mga taong mahirap pasayahin, tagmukha daw siyang made in China. Ayon kasi sa kanila, pumangit na daw yung itsura niya. Habang tumatagal daw, papangit na daw yung design ni Yamaha. Ay siya, grabe siya. Pero syempre maraming tao pa din naman ang nagsabing mas gumanda daw siya o mas pumogi daw siya. At mas naging mas maangas na daw yung itsura niya. Bet na bet daw nila yung bagong headlight niya. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka full digital, na kung saan nga po doon mo siya titignan pag ginalaw-galaw mo yung turbo Y shift niya, na mayroon nga pong tatlong mode, yung low, medium at yung high. Syempre sabay sa uso pa rin ang motor na ito, naka keyless po siya, na halos nga po lahat ng bagong motor ngayon na keyless naman talaga. At isa din sa pangmalakasang feature na nilagay nila dito sa motor na ito, ang kanyang TCS or yung kanyang traction control system, na kapag dumaan ka nga po sa isang kurbada at madulas na kalsada, kusa nga po mag-a-adjust yung gulong mo sa likuran para hindi ka sumemplang.
Simplang pa din yan. At syempre present nga din po sa motor na ito ang walang kamatayang ISS or idling stop system. So sa 85,000 pagkakataon nga po, uulitin ko na naman to. Ito nga po yung mekanismo na kapag nakahinto ka sa isang traffic light at hindi mo pinihit yung silinyador sa loob ng 3 or 5 segundo, kusa nga pong mamamatay ang makina sa motor mo. At pihitin mo lamang din siya pabalik, kusa na din siya aandar. Pero dito, okay lang kahit hindi ka na umandar, sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sarap ang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na may subtank, na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. At dahil nga ayokong nabibitin ka, meron pa isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung 3 pinaka-importanteng features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng stallion, at good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng stallion. Kaso lang wala po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor, na ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kaya magkarga ng isang kahong Red Horse, pero kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay recommended. At ito na nga po yung pinag-uusapan natin kanina, yung turbo-turbo niya. Yung kanyang YE CVT or yung Yamaha Electric CVT, na kung saan nga po yung panggilid niya automatic na. Literal na automatic talaga. Buong akala kasi ng iba, si Yamaha ang nauna. Pero ang totoo, meron na po palang mas nauna sa kanya. Hindi naman siya eksaktong gano'n na gano'n or 100% na gano'n na gano'n. Pero yung konsepto, ganon. Way back 2011, dito nga po sa Suzuki Bergman 650, na-imbento na po nila itong bagay na ito. Pero hindi po nila ginamit or hindi po nila sinabing, hindi po nila tinawag na turbo-turbo. Sapagkat tinawag po nila itong SECVT or Suzuki Electrically Controlled Continuously Variable Transmission. Yes po, dati na pong may ganon. Kung ganon na pala yun. Siguro hindi lang natin nalaman na meron na palang ganon kay Suzuki, kasi nga hindi naman siya dinala sa Pilipinas. Or kung may nagdala man, siguro tahimik lang siya. Kaya hindi na rin tayo magtataka kung isang araw maglabas din si Suzuki ng isang Bergman Street 125 Turbo Edition. Siguro wag na rin tayo mag-away-away sa kung sino nga ba talaga ang nauna. Kasi pagdating nga po sa mga innovation na ganyan, tayo din naman ang nakikinabang. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.